Hilagang bahagi ng Luzon, bagamat katamtaman, may mga ilang kalat-kalat pa rin ng pag-ulan ang iiral, maging sa bahagi pa rin ng Calabarzon at Kanluran ng katimugang bahagi ng bansa. Bunsod ng mas lumakas na daloy ng easterly trade winds. At 93W, posible bang pumasok ng ating PAR this coming week o sa susunod na linggo ating tatalakayin. At bagong convergence, minomonitor. Posible bang sumunod ito kay 93W? Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. May kapumali sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 17, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:38 na ng umaga. Well, makikita po natin na medyo katamtaman pero makakaranas pa rin tayo ng medyo overcast gloomy gaya pa rin kahapon at isang araw. So medyo hazy pa rin tayo dito sa bahagi ng Metro Manila. At makikita naman natin ay medyo may mga accumulated water vapor na namamataan sa ating Doppler radio imagery pero hindi naman masyado mataas ito sa ngayon. Probably sa hapon o sa gabi, madalas sa kanluran nag-accumulate yan. Dahil yung ating easterlies dito sa may silangan ng bansa, medyo mas lumakas po yung daloy niya. So lumakas po yung pagtulak dun sa mainit na hangin mula sa silangang bahagi ng bansa, which is yung most na mga accumulated water vapor dito, medyo na itutulak sa sobrang lakas ng tulak nitong easterlies natin. So, magkaroon pa rin tayo mga kalat-kalat na pag-ulan, madalas dito sa may bandang katimugang bahagi ng Luzon, sa Kanluran, at the rest ng Kanluran bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao. Pero bahagi ng Northern Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley at Aurora Region, pag sa may bandang Aurora, sa may bandang Kasiguran, medyo maulap pa rin tayo dyan at mga asahang kalat-kalat na pag-ulan kahit sa hapon o mga bandang gabi. Sa ating current conditions, nagaya ng ating nabanggit kanina, overcast tayo, pero partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Makikita sa live CCTV snapshots. Medyo umaaraw, pero maya-maya nagiging makulimlim na naman. Halos maghapon, makakaranas tayo niyan. So, nakakaunsyami. Plano pa naman nating mag-comet sighting. Pero dahil sa maulap dito sa amin, tinitingnan ko pa rin ang posibilidad mga bandang hapon. Sana magkaroon ng pagkakataon na magiging maaliwalas para mapahuli natin yung kometa bago man lang ito mamaalam. Dahil 80,000 years pa bago ulit ito bumisita. Napakatagal. Wala na ako sa mundo niyan mga folks. Sa lowest temperature na ito na naka-weather station kaninang 5:21 AM, nakapagtala tayo ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng medyo malisangan na ng 32.9 degrees Celsius. Tapos nito ng hapon at 2:05 PM. Meaning medyo mataas na rin ang aming heat index na nasa 44.9 degrees Celsius ang aming pinakamataas na heat index kahapon. Hindi nga lang sobrang taas o mas mataas o very dangerous na umabot ng 45 degrees Celsius. Sa peak 6 and past 24 hours naman, nanguna ang Davao City na nasa 34.7 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura sa bansa. Sa lowest naman sa Baguio City, mas bahagyang bumaba sila ng konti at 16.8 degrees Celsius, ang pinakamababang temperatura sa kanila. Pagdating naman sa Inulan, sa may bandang Butuan, ay nasa 76 mm ang naging heavy rain showers nila since kahapon. Pero sa amin ay nasa 2.4 mm lamang ang inulan sa amin sa Caloocan. Bandang hapon na po ito na nararasa namin. Typically, mga light rain showers lamang at tumigil din kaagad ito. Samantala, sa ating outside humidity, 74% katamtaman at nanatiling na sa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure. Mabagal ang pagbaba nito at yung humidity naman ay wala namang nagbago since past hour. Pero na naman tayong X-ray flux at geomagnetic field. Tumataas na naman at kung tingnan natin sa ating conditions, kaninang madaling araw pa ito nagsimula, nagkaroon ng onset. So, expected na naman ng primary impact forward ng 65 degrees na geomagnetic latitude. Although, mga unsettled lamang ito, so napakamahina lamang, pero may maliit na posibilidad pa rin ng mga power grid fluctuations at visible aurora.
Bagamat hindi naman matindi, maabot lamang sa hanggang active ang nakikitaan nating forecast nito ayon sa NOAA KP Index. Expected lamang yan na magkakaroon dahil nga po sa medyo may mga cluster pa rin ng sunspot. Although maliit na lamang itong si AR T856, pero direkta kasing nakatutok ito sa Earth. So medyo may mga ilang bahagyang CME na umaabot sa Earth. Pero wala naman daw significant transient or recurrent solar wind na nakikitaan. So mababa ang inasang solar radiation, pero mataas ang posibilidad na blackout at 80% R1-O2 ang posibleng maganap ngayong araw. Well, expected dyan mula ngayong araw hanggang bukas po yan. At in-expected na bababa ito from 65% by October 19 na po ito. So, pagdating po ng Sabado. And so far, medyo kalmado naman na yung ating haring araw. Hindi na masyadong malala ang LASCO, base sa LASCO. At wala na po sa pinaka-camera lens itong si Comet 80 Joseon. Pero posible pa rin makita yan. Tsaga-tsaga na lamang. At ito kasing week na to, pagkakataon pang makita yung kometa, so pinaplano ko siyang makuha man lang bago siya mamaalam dahil 80,000 years pa bago natin masisipat yan. So kahit sa isang beses na pagkakataon sa buong buhay ko, sana makuha ko ng mismo ng mga mata ko ang kometang ito. Susubukan nating makuha pa rin yan despite na nakita na natin siya sa LASCO satellites. Wala namang expected above normal wind speed dahil nga po manihina lang naman yung transient nito. At makikita natin nag-M1.0 ito, so minor lamang. Nagsimula ito kaninang 10:12 AM at nag-maximum ito kaninang 10:22 AM at nagtapos din kagad C 5.5. So minor lang naman yung solar X-ray events natin. So pumitik siya ng R1 category, yan. So hindi naman masyado gaano ramdam yan dahil hindi naman umabot ng mas mataas pa above M5. Walang solar photon flux, medyo bahagya lamang na umangat ng konti yung 10 MeV, so hindi naman masyado ramdam yan. At puro unsettled lamang ating geomagnetic activity na tumatama sa Earth. So mula kahapon, nagkaroon lamang ng medyo distortion sa ating magnetosphere. Ngayong araw, medyo bahagya lamang ang distortion. Ayun, kitang-kita naman. So hindi masyado ganun kalakas ang velocity ng solar wind. Expected ang ionospheric TEC range na maapektuhan na naman ang Pilipinas at Mid-Pacific. So kitang-kita dito sa ating latest ionospheric TEC range. Wala naman tayong auroral vision pero may mga maliliit na posibilidad daw. So wala rin tayong G-region absorption. So puro minor lang naman. So ingat na naman sa mga nasa northern and southern hemisphere na mostly medyo mas mataas ang posibilidad nilang makagkaroon ng impact forward at grid fluctuations. Sa ating status so far, medyo high tide pa rin tayo. So nasa moderate high yung level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. So kung sisilipin natin kung aabot ba ng mahigit 1 meter, hindi naman, pinakamataas na ang 0.9 meters. At expected ang maalon. Kung titingnan natin sa wave height ay maabot sa 1.25 meters ang ilang bahagi ng baybayin ng Nodo Luzon, sa extreme Nodo Luzon, sa Batanes Group of Islands, hanggang di sa may bandang Cagayan of Coast within 24 hours. So medyo ingat po at kung maaari sa mga maliliit nating mangingisda, kung maaari medyo restrain muna at wag muna masyadong lumayo. And the rest naman, wala naman tayong nakataas na pag-alon dyan. So walang gaano, wala naman magiging problema. Samantala sa ating alamanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM, nasang lulubog ito mamayang 5:34 PM. Ang ating full moon na po, full moon na ating buwan, 100% na po. So, nasa perigee po ang status ng ating full moon, so medyo mas malapit yan at mas brighter siya at least 14%. So, maliwanag yan mamayang gabi. So, pagkakataon yan mga folks. At magmumurize yan mamayang 5:20 PM at inasang kinabukasan na ng 6:11 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, gaya rin kahapon, stationary magiging partly cloudy ang ating maghapon at expected pa rin ng mga localized thunderstorms. 39% to 40% ang chance daw ng pag-ulan ngayong araw at bukas ng Biyernes, mga 10 to 13% daw ang chance ng pag-ulan. So, maaari pang magbago yan every 6 hours. Tunghayan nyo na lamang palagi sa aking webpage.
Para sa lowest temperature expected, maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang bahagi ng ating bansa na medyo hindi naman masyadong maulap ang parte ng Nodo Luzon. Maliban na lamang sa bahagi na ito ng Cagayan Valley, of course, yan. Hanggang dyan sa may bandang Isabela, nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang maulap at kalat-kalat na pag may pagkulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Base na rin sa satellite imagery na ating nakikita. Ayan, no? Pero the rest, ang bahagi ng Cordillera, Ilocos Norte hanggang La Union, pababa ng Zambales, katamtaman maaraw at medyo fairly weather tayo ngayon ngayong tanghali. So huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Medyo maaraw pa rin sa bahagi ng Tugigaraw pero may-mayang konti, unti-unti na magiging party cloud dito mostly cloudy habang nagtatraverse ang kaulapan na ito sa may baybayin nga po ng Cagayan, of course. At mula naman sa Cordillera at Becervillo pababa ng Ifugao, katamtaman din ang lagyan ng panahon. Medyo fairly weather tayo dyan. Maya-maya magiging maulap yan habang nagtatabas ang kaulapan nito sa may silangan ng Luzon. Pababa na yan ng bandang Central Luzon na medyo moderate fairly weather tayo maaraw mula Tarlac hanggang San Fernando, Pampanga. Pero mula din sa may bandang Bulacan o Gapan, Nueva Ecija, pababa ng San Miguel hanggang Baliwag, and the rest ng Bulacan, magiging partly cloudy to mostly cloudy na tayo all the way kasama ang Metro Manila at Calabarzon. Most of Calabarzon area ay medyo mas maulap tayo dyan at asahan ng mga posibleng mga lightning showers, kalat-kalat ito, at mga ilang pagtulog at pagkidlat. So ingat na lamang lalo na sa bahagi ng Batangas just in case na magkaroon kayo ng mga localized thunderstorms. Traversing pa rin ng easterly wind at malamig na hangin sa may kalurang bahagi pa rin ng bansa. Mula naman sa may bandang Bicol region kung titingnan natin, medyo katamtaman at medyo maaraw pa rin ang umiiral sa inyo dyan. Base na rin sa ating Himawari 8 satellite imagery, katamtaman at maaraw ang ating panahon dyan. So moderate to fairly weather naman tayo dyan. Isolated rain showers din ang medyo iiral sa buong Southern Luzon, mula Bicol region hanggang Mindoro area. Paulap din ang bahagi ng Palawan na may kasama ding kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Puro isolated lamang ito, so magdala ng panagalang sa ulan, lalo na sa mga taga-Puturon, Palawan, El Nido, hanggang Puerto Princesa. Dahil sa Brooks Point at Palabak ay asahan din ang mga ulap at mga isolated rain showers. Dahil naman ng Visayas ay magiging katamtaman, moderately to fairly weather naman tayo dyan, so mas maalinsangan tayo ngayon dyan at humid lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Pero asahan din ang mga isolated rain showers, lalo na may cluster na kaulapan dyan na lumalapit sa may bandang Northern Samar, sa may Lawang, hanggang dyan sa may bandang Katarman. Expected na aabot itong kaulapan nito na magdudulot ng mga ilang moderate and clusterized na heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit sa isang oras. Sa ngayon, medyo maaraw at katamtaman, so generally fairly weather naman tayo dyan at moderate the rest ng bahagi ng Leyte. Maaraw at malinsangan tayo dyan, so huwag masyadong magbibilad. Isolated rain showers lamang ang typically na magiging weather system ninyo hanggang sa bahagi ng Central Visayas sa Cebu, Bohol, hanggang Negros Region at Panay Island. Typically sa mga baybayin, medyo magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Mindanao naman, ang bahagi ng Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur, ilang areas ng Caraga ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. Pero mula San Francisco, Hinatuan pababa, magiging maulap na at unti-unti na rin magiging maulap at magiging maulan. Mula dyan sa bahagi ng Moncayo, Boston, Katiil, hanggang sa the rest ng Davao de Oro, damay na ang Compostela Valley at anytime sa bahagi ng Davao Oriental, Davao del Sur, halos buong Davao del Sur. Bakit maulan sa inyo? Well, dito sa bandang linya kasi nito, mataas ang trough, pero manipis yung Intertropical Convergence Line. Pero sa may bandang Indonesian Peninsula kasi, yung linya ng ITCC dyan. So, masyadong mababa sa may bandang Mindanao. Pero yung accumulated kasi ng kaulapan dito, nagsasalubong kasi sa malakas na easterlies dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So, nagkakaroon ng parang salubungan pa rin, kaya nagkakaroon ng mataas na kaulapan na nagdadala ng heavy rain showers. So, ingat po, lalo na sa bandang Davao Region po, at nabanggit ko na po, sa buong Davao Region, sa Katimugan, kasahan ng moderate to violent rain showers ang iiral sa buong Davao del Sur, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Davao de Oro. Yan, madadamay na rin ang City of Davao. So, ingat po at sa posibleng mga pagbaha, expected po yan. Lalo na sa ilang bahagi ng General Santos City, lalo na ng mga taga-Sarangani at maapektuhan na rin anytime
ang buong South Chadian area nitong maghapon. So be ready sa mga posibleng mga flash floods. At the rest naman ng sentro ng Bukidnon ay magiging katamtaman din ng inyong panahon dyan. Pero anytime, unti-unti na rin ka makakaranas sa mga kalat na tapag-ulan habang nagtatraverse yung kaulapan nito sa may bandang Davao Oriental Region at katimugang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, medyo katamtaman, moderate muna kayo dyan hanggang sa norte, kasama ang Cagayan de Oro, Iligan, hanggang Butuan. Pero gaya kahapon, unti-unti makakaranas din kayo ng mga isolated rain showers dyan. At mula sa bahagi ng Maguindanao, kasama ang Cotabato, katamtaman at medyo maaraw muna kayo dyan, pero anytime sa maghapon ay asahan pa rin ang mga isolated rain showers. Bigla ang sulpot po yan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Papasok na yan ng bandang Zamboanga Region. Samantalang sa may bandang Zamboanga Region, patuloy pa rin kayo makakaranas ng gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog, lalo na sa Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng isla ng Basilan at Pulo-Sulu. Sa may bandang Zamboanga del Sur naman ay typically maulap pa rin kayo dyan at mga ilang isolated rain showers din na may pagtulog at pagkidlat ang iira sa inyo. So generally, ang bahagi ng Mindanao ang mas uulanin ng matindi, lalo na ng mga taga Davao Region sa may bandang katimugan nito. Hindi gaya sa bahagi ng Visayas at Southern Luzon, medyo moderate and most of fairly weather naman dyan, ilan lamang sa mga uulanin sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. And the rest ng Northern Luzon, ganun din, asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon na hindi naman tumatagal, pero cluster naman ang mga ilang moderate and heavy showers, lalo na sa hapon, so medyo ipepe pa rin ang inyong mga payong, mga poles. Silipin naman natin itong C90TW ngayong araw. Gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector, makikita dito ay wala pa ring pagbabago o walang significance development itong C90TW. Pero medyo lumalawak po yung kanyang central vorticity, yan o. So, kanyang yung lower level convection, medyo lumawak po. Naging wider yung kanyang sirkulasyon. So, maaaring makatawid ito ng Mariana Islands. At base dito sa ating latest tracking forecast, medyo kumikilos ito pa west-northwestward na. Mula dito sa bahagi ng Guam, medyo tatabers ito. At may posibilidad pang lumapit sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Bakit nagkaganon? Kasi po, ang high pressure area dito sa bandang Hilaga ay mataas at napakataas na ng high pressure area sa areas na yan. Dahil nga po, bumababa na nga po yung mga northeasterly wind flow, kaya tumataas na rin ng high pressure area dito sa bahagi nga po ng Japan, pababa. At dahil dyan sa may bandang pagitan na yan sa Northern Luzon natin, na mas lumalamig na at mas tumataas na rin yung high pressure area, yung mga nabubuong mga low pressure systems along ITCZ, dito sa silangan ng Mindanao, sa labas ng ating PAR, nangyayari, dumadaos-dos unti-unti ang nagiging kilos nila. So, dahil sa medyo dumadaos-dos sila, dahil sa epekto na rin ng pagbabago sa kanilang environmental steering environment, dahil na rin sa high pressure area sa Hilaga, ay mangyayaring may pagkakataon makakapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, maliit pa ang chance nito na lumapit o magkaroon ng landfall scenario sa bansa. Pero gaya natin sinasabi, as time goes by, may tendency na mas dumaos pa yan ha. Magwa-west-northwest yan, tapos biglang re-recurve pa west-southwest, ganyan. May lumalabas kasi ng mga extended forecast, yung sheer, yung range of high pressure area, maitutulak pa ng husto itong si 90TW o yung kasunod niya sa mga susunod na araw dahil medyo lalawak po yung high pressure area dito. So, ang nangyayari, iiwasan kasi ng bagyo yan o ng anumang low pressure area na ang tendency nagiging napapadaos-dos ang kilos ng galaw nila. So, mula sa west-northwestward, pagdapit sa boundary ng PAR, by this coming weekend, probably, bigla itong dadaos-dos pa ganyan. So, titingnan natin yan kung magiging sufficient yung organized forecast yan ha. Sa ngayon, hindi pa yan makatotohanan. Mga empirical forecast pa lamang yan o ensemble. Kaya kung titingnan natin dito ay wala pa tayong nakikitaan na anumang initial ensemble forecast sa ngayon. So wala pa tayong magiging analysis para sa further ensemble forecast niya. Pero yung empirical forecast, mula nung nireport natin kahapon, ay nakikita natin na medyo kumakanluran nga po ang kilos nito.
maging nung bagong convergence na ating binabantayan. Mula sa pinaka-floater, makikita natin medyo malawak yung kanyang pinaka-sentro niya. Lumalawak po. So, yung kanyang organized development, medyo shallow ang kanyang sirkulasyon. So, yung possibility of intensification, sa ngayon, uncertain pa. Mababa pa ang tsansa niya na maging isang malakas na bagyo sa ngayon, pero may tsansa itong mas magkaroon ng improved circulation. Dahil itinaas na nga po ito ni Japan Meteorological Agency as tropical depression na yung kanyang kategorya. Pero sa international monitoring, ng cyclone monitoring, sa ngayon, ay medium low pressure area pa lamang siya. Hindi pa siya tropical depression. Si Japan Meteorological Agency pa lamang ang nagtaas ng kategorya kay 93W. Kung titingnan naman natin kung ano ang magiging forecast, paggamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring, base na rin dito sa data feed. Kung sisilipin natin mula sa tropical cyclone sa pinaka global spectral model, yon, ay makikita natin itong C93 probably ay magwe-west northwestward siya, ayan oh. Pero shallow siya. Pagtawid niya ng Guam, pagdating dito sa boundary ng PAR by October 18, bigla itong medyo kakabig pa west southwest, ayun oh, mapapansin niyo. At lalapit sa may bandang eastern part ng Bicol region o Eastern Visayas, pagitan yung shallow trough na yan. Pero hindi pa sa ngayon nakikitaan na mataas ang intensification niya. Pero malinaw, base na rin sa kanyang sirkulasyon, pagdating dito, by October 18, sa boundary ng PAR natin at papasok ng PAR, bigla itong dadaos-dos pa west, southwestward, ganyan. Ayun yun sa global spectral model. Pero sa kanyang mean sea level pressure, ganun din yung pinapakita yan, no? Pero medyo mataas pa yung atmospheric pressure niya. Yan o, nasa 1,008 hectopascal. So, medyo shallow trough pa lamang ito. Pero mapapansin ninyo, ay ito ay dadaos-dos pagkapasok niya ng ating Philippine Area of Responsibility by October 18, according dito sa global spectral model natin ginagamit. And then, as time goes by this coming weekend, hanggang next week na ito, dadaos-dos ito at lalapit sa may bandang silangan ng Bicol region o pagitan ng Northeastern Visayas. So, sa ngayon, base na rin kay Japan Meteorological Agency, hanggang tropical depression pa ang nakataas sa kanila. So, titingnan natin in further kung malulusaw yan bago lumapit sa silangan ng bansa. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita na magiging isang malakas o ganap na bagyo itong C93W kung sakaling mag-traverse ito. Ngayon, kung sakaling C93W ay malusaw, meron kasing papalit sa kanya na possibly yung binabantay natin na convergence dito, maring ito yung pinapakita dito sa animation na ito. Pero sa ngayon, nakatutok muna tayo kay 93W. So, abang-abang na lamang. Dahil kung titingnan natin ang mga iba't ibang computer models, mula kay GFS, mas aggressive po ang pinapakita nito dito. Mapapansin ninyo dito is magkakaroon ng circulation gyre. So, mayroong dalawang low pressure systems na mabubuo by October 22. So, starting yan ng October 20, magde-develop ito. So, hindi natin alam kung yung binabantay natin na convergence, ito yung pangalawang low pressure area na nakikita dito sa animation ng GFS. So, mag-update pa rin tayo. And then, magkakaroon sila ng monsoon gyre dito. Yan, yung dalawang yan. Itong isa, probably, o sabihin na natin si 93W yan, lalapit nga po sa may bandang silangan ng bandang Bicol region o Northeastern Visayas. Pero ito ay hindi pa po makatotohanan yan, ha? Extended forecast pa lamang yan. So, makikita ninyo, lalapit ito pero sa ngayon, walang nakitaan na landfall scenario itong C93W. At yung isa naman, kung sakaling maging C94W yan, ito naman ay medyo pahilaga ang nagiging kilos niya. Pero magkakaroon kasi sila ng hatakan itong C93W kung sakali mag-maintain itong C93W na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. At itong isa. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, napaka-insignificant pa nung ipinapakita at malayo sa pinapakita forecast ni GFS. Malayo kay ECMWF
Ang nakikita lamang natin dito ay si 90TW na medyo kakanluran din. Pero makikita ninyo, medyo dadaos-dos din ang pakilos habang lumalakas naman itong high pressure ridge na ito. So, kitang-kita naman, ayan o, yung high pressure area umaabot ng 1,029 to 130. So, dahil dyan, umabot yung kanyang range of high pressure area dito sa pagitan nito. Kaya ang nangyari po, naitulak niya yung low pressure area padaos-dos. Kaya nagwe-west southwest po ang kilos ng low pressure area o itong si 90TW. Ito po, dahil dyan sa high pressure area na yan. So, maliwanag po yung paliwanag ko na yan ha, kung bakit medyo dadaos-dos siya kung mangyayari yung extended forecast nito ni ECMWF. Pero makikita natin na hindi siya nakikitaan na magiging malakas na bagyo. Parang shallow trough lamang siya. Tinabjam naman, mas aggressive naman itong pinapakita. Ayan o, kung makikita natin dito, grabe. After kay 93W, susunod naman itong si posibleng 94W, kanluran din ang magiging kilos niya. Well, kung makikita naman natin dito, napakalakas ng high pressure area sa may bandang silangan ng Japan. Yung range ng high pressure area niya, umabot hanggang dito nga po, sa may bandang northeast ng Luzon. Ayan o, 1,012 to 1,014 at 1,016 hectopascals. Hindi kaya ng anumang low pressure area yan. Kaya ang nangyayari, kakanluran talaga ng kilos yan. Or kung westward naman, babangga yan sa boundary, then magdadaos-dos yan ng kilos. So, ganyan po ang paliwanag dyan mga folks ha. Malinaw kung sakaling mangyari yung forecast ni NABGEN. So, yung confidence ng mga forecast nito sa ngayon, mababa pa. Hindi pa mataas yung kanyang confidence. Pero at least nasa 20 to 30% yung probability of confidence na itong low pressure system na to papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalapit nga po sa silangan ng bansa. Mag-update tayo anytime dyan ha. Sa ngayon ay hindi pa 100% significantly na magaganap ang forecast ng mga ipinapakita nito. Ang magbabase tayo kung tutugma o halos tutugma yung forecast nito ni ECMWF at ni Japan Meteorological Agency. Ito at least mga nasa 60% yung confidence na magaganap itong forecast track na ito. Napapasok ng ating PAR at lalapit sa may silangang bahagi nga po ng Bicol Region. Starting yan bukas at this coming weekend na po magaganap itong forecast na ito. And the rest naman kay GFS at NABGEN, masyadong aggressive yung forecast nila at medyo napakalayo pa ng ipinapakita ng dalawang ito. So between GFS and NABGEN, medyo malabo pa o malayo pa yung pinapakita na magaganap yan sa katotohanan. Pero kay ECMWF at Japan Meteorological Agency, medyo mataas ang kanyang confidence o 60% base sa aking analysis na magaganap na ito'y lalapit dito sa silangang bahagi ng Bicol Region na isang shallow trough pa lamang, hindi pa aggressive o malakas na bagyo ha. So time to time, mag-update tayo. Gaya na aking sinasabi, meron tayong binabantayan dito na isang bagong convergence kasunod ni 93W. Ito po yun sa may bandang Marshall Islands. Pinost ko na yan sa aking Facebook page. Pero dahil napakabuhagag pa ng kaulapan niya, mababa pa ang chance nito mag-iisang ganap na bagyo. Pero kung magaganap po o masusunod po yung forecast ni GFS at ni NABGEN, maaaring ito ay sumunod kay 90TW at magdudulot po ng gyre circulation o monsoon gyre kasi maghahatakan itong dalawang ito. Uncertain pa kung magkakaroon ng Fujiwara effect pero sa ngayon, base dito kay GFS, makikitaan lamang natin na magkakaroon ng monsoon gyre pagitan ng dalawang low pressure systems nito na mabubuo hanggang this coming next week. So update na naman tayo anytime dahil marami pang senaryo na magbabago ang mga forecast nito. Dahil napaka-uncertain at napaka-irrelevant pa ng mga ipinapakitang mga ensemble forecast. Samantala sa ulit indol, may nadedetect na bagong pagkinig kaninang alas 2:33 ng madaling araw. Ano ba yan? Saan bang lugar yan? Dito yan sa atin, malapit. Ito yan sa Ilocos Norte, sa may northwest ng Ilocos Norte. May lalim na 16 km at magnitude 4.7. So, unang magnitude 4 plus ito ngayong araw. Ayan. So, sa may bandang northwest ng Corimao, Ilocos Norte, sa karagatan ito. So, ito yon mga 2:32 yon 2:32 o 2:33 AM. Dito kasi kay PBOX, sa data feed, ay 2:32 AM po ang detection. So,
probably 2:32 AM po itong naganap na detect ng aking seismograph. So, since walang masyadong empirical noise, kaya kahit mga below magnitude 5, kayang-kayang ma-detect o masagap ng aking seismometer. Basta walang external noise, kaya nito. Malinis yung aking seismometer. So, kahit yung mga mabababa sa magnitude 5, malinaw na nadedetect ng aking aparato. So, nasa karagatan naman ito ng Ilocos Norte, ingat po at wala namang inasahang naging damage dyan sa mga Tagalawag. Pero intensity 3 din ang inaasahang intensity nito. Kasi umabot dito sa amin sa Caloocan, yung pagyanig sa Ilocos Norte, kaya intensity 3 ang inaasahan nating lakas ng pagyanig niya. Kahapon kasi nagkaroon ng pagyanig nung nakaraang October 15 na nadetect din sa amin sa Caloocan sa may bandang Zambales. So ngayong araw, unang pagyanig ito, ngayong araw, October 17, dito sa Ilocos Norte. And the rest naman, wala namang sumunod sa kanya, puro mahihina na po ang mga pagyanig. Pero so, madalas na pong yumayanig na naman sa bandang kanluran ng Luzon, ingat po tayo at medyo alis sa mga folks ha. Siyempre, ganun din sa bahagi ng Mindanao sa may Surigao region. Kung titingnan naman natin yung total historical earthquakes natin, o naman of October. Yan, iloload natin yung October. So, may total of 587 earthquakes na po tayo. 547 dito is magnitude 2.0 pataas. 38 naman sa magnitude 4.0 at nanatili isa ang magnitude 5 at magnitude 6. So far, wala naman tayong naitalang magnitude 7 pataas. Well, wag naman sana umabot pa doon ang magkaroon tayo ng paglindol. Dahil hindi pa tayo nakaka-recover at medyo alanganin pang ating ekonomiya. So far, ay tag-isa pa lang naman isang magnitude 6 at magnitude 5 ang naitala ngayong month of October. And the rest, mga magnitude 4 lamang pababa ang kalimitan. So, nasa 587 po ang total earthquakes natin ngayong month of October. So, mukhang magkakatapusan nata ng October, mukhang mas mababa ito sa nakaraang buwan. Well, titingnan natin kasi posible pa rin itong umabot sa mahigit 1,000 total earthquakes. At narito naman natin tinidate the weather forecast para sa araw ng Huwebes, October 17, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Huwebes, October 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong umaga. Well, typically, isolated lang din ang mga pag-ulan. Ang mas mararanasan natin maghapon sa ibang panig ng bansa gaya lamang noong isang araw. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang dynamic at data feed mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.